Si Vickers Van Baskerville ay naging isang sunod-sunurang tuta at aso ng pangangaso ng marangal na pamilya ng Baskerville, sumusunod sa lahat ng pinakamalupit at pinakapanganib na utos. Inialay niya ang kanyang buhay sa kanyang pamilya at ama, ngunit siya ay di makatarungang inakusahan ng pakikipagsabuatan sa isang demonyo at walang awang pinatay bilang biktima ng pagtataksil. Sa huling hininga niya, nagpasya si Vickers na kung bibigyan siya ng isa pang pagkakataon sa buhay, hinding-hindi na siya muling susunod sa landas ng isang kawawang aso ng pangangaso. Sa isang himala, iminulat ni Vickers ang kanyang mga mata at nakita ang mga sanggol na nakahiga sa mga kuna sa paligid niya, at hindi niya maintindihan kung nasaan siya at kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Ang walang tigil na pag-iyak ng mga bata at ang bigat ng kanyang katawan ay nagbigay kay Vickers ng dahilan upang isipin na maaaring nasa impyerno siya, kung saan napunta ang kanyang kaluluwa matapos siyang patayin. Gayunpaman, di nagtagal ay napagtanto ng batang lalaki na hindi siya nasa impyerno, kundi nasa isang lugar na pamilyar sa kanya, ang mansyon ng pamilyang Baskerville, kung saan winasak ang kanyang dating buhay. Dumating ang pinuno ng pamilya, si Hugo Le Baskerville, sa silid ng mga sanggol at may paghamak na sinuri ang mga sanggol, tinawag silang walang kwentang mga nilalang na hindi karapat-dapat ng kanyang pansin. Habang naglalakad sa hanay ng mga kuna, napansin ng lalaki na wala ni isa sa mga bata ang karapat-dapat upang magpakita ng interes sa kanya. Ngunit bigla siyang huminto sa harap ng isang kuna kung saan may isang sanggol na sa tingin niya ay naiiba sa iba. Ang batang ito ay umagaw ng kanyang pansin dahil ito ang pinakatahimik sa lahat. Ipinag-utos ni Hugo Le Baskerville sa kanyang mga tauhan na dalhin ang lahat ng sanggol sa duyan ng mga talim, kung saan ang bawat bata ay kailangang sumailalim sa isang pagsubok. Si Vickers, na natagpuan ang kanyang sarili sa katawan ng isang sanggol, ay mabilis na nakilala si Hugo Le Baskerville bilang ang taong naging pangunahing dahilan ng kanyang kamatayan sa kanyang nakaraang buhay. Bumaha sa kanya ang mga alaala ng nakaraan at naalala niya kung paano siya naging isang aso ng pangangaso ng Baskerville, lumaki sa malupit na kalagayan bilang isang anak sa labas. Ginawa niya ang pinakamaduming gawain ng paninigtik sa mga banta, lahat para lamang matiyak na ang ikapitong henerasyon ng pamilyang Baskerville ay magiging pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa kasaysayan. Ang dahilan ng kabutihan ni Hugo Le Baskerville ay simple lamang, iniisip niya lamang ang pagkilala ng kanyang pamilya at ang hindi matitinag na kapangyarihan niya. 10 taon na ang lumipas mula nang bumukas ang mga tarangkahan ng ilalim ng lupa. Nagtapos ang labanan sa tagumpay ng sangkatauhan, ngunit ipinagkanulo si Vickers at pinatay matapos niyang isugal ang kanyang buhay. Habang nakahiga sa kanyang kuna, binalot siya ng galit at matinding pagnanais ng paghihiganti laban sa mga sumira sa kanya. Ngunit bilang isang sanggol, napagtanto niyang wala pa siyang kakayahan. Subalit nang marinig niyang dadalhin ang mga sanggol sa duyan ng mga talim, naisip niyang ito ang kanyang pagkakataon upang lumakas at makuha ang kapangyarihang wala siya noon. Ang duyan ng mga talim ay isa sa mga pagsubok para sa mga anak ng Baskerville, kung saan sila ay itinatapon sa isang maze ng matatalim na espada upang patunayan ang kanilang katatagan. Sa dulo ng labyrinth ay ang ilog Esterera, na ayon sa alamat ay kayang gawing parang bakal ang katawan ng isang bata, ngunit hindi lahat ng sanggol ay nagagawang makarating sa ilog na iyon. Upang marating ang ilog Esterera sa pinakamabilis na paraan, kailangang dumaan ng mga bata sa napakapanganib na harang ng mga paikot na talim. Habang naglalakad sa mga talim ng espada, naalala ni Vickers kung paano sa kanyang nakaraang buhay ay hinarangan siya mismo ng kanyang mga kapatid sa pag-abot sa ilog. Ngunit sa pagkakataong ito, magiging iba ang lahat. Sa gitna ng pagsubok, pinanood ni Hugo Le Baskerville at ng iba pang miyembro ng pamilya ang pangyayari at namangha nang makita nilang may isang bata na nagawang makadaan sa mga espada at lumusong sa Esterera. Habang nasa tubig, nagpasya si Vickers na manatili roon ng mas matagal hanggat maaari upang tanggapin ang pagpapala ng ilog Esterera, sapagkat binabago ng tubig nito ang katawan hanggang sa buto. Habang nauubos ang hangin sa kanyang baga, nagsimulang maramdaman ni Vickers ang matinding sakit, ngunit tiniis niya ito upang makuha ang lahat ng kapangyarihang maibibigay ng ilog. Nabahala ang mga lingkod ni Ginoong Hugo, natatakot na baka hindi na makaligtas ang bata kung manatili ito ng matagal sa tubig, kaya iminungkahi nilang ilabas na siya. Lumapit si Hugo sa tagapamahala na si John Barrymore at nagtanong kung gaano nakatagal ang bata sa ilog. Sumagot si Barrymore na nasa 7 minuto. Inakala ng pinuno ng pamilyang Baskerville na hindi na makakalabas si Vickers,
ngunit nang lumapit siya sa tubig at nakita ito, iniutos niyang lumangoy ang bata paahon sa ibabaw. Narinig ni Vakir ang boses ni Hugo, ngunit sa halip na sumuko, nagpasya siyang inumin ang mas maraming tubig ng ilog upang mas lalo pang masipsip ang kapangyarihan ng Escavera. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumagal ang kanyang paghinga, ngunit ang iniisip lamang ni Vakir ay kung paano manatili sa ilalim ng tubig ng mas matagal sa kabila ng impyernong sakit. Nang tuluyang hilahin ni Hugo ang kanyang anak mula sa tubig, labis siyang nagulat nang makita niyang hindi lamang basta lumubog sa tubig ang bata para sa lakas, kundi nagdesisyon itong lamunin ang kapangyarihan nito upang maging mas malakas. Agad niyang tinanong si Supervisor Barrymore kung ano ang pangalan ng batang hawak niya, at sumagot ang lalaki na ang pangalan ng bata ay Vakir Van Baskerville. Habang tinititigan ang walang malay na bata, napansin ng pinuno ng angkan na ang kanyang anak ay isinilang na may matibay na loob at matinding kasakiman sa kapangyarihan, isang bagay na nagbubukod sa kanya mula sa iba pang mga bata. Napagpasyahan ng bata na tahimik na lakbayin ang isang landas patungo sa pagkakaroon ng tunay na lakas, upang sa takdang panahon ay maalis niya si Hugo at tapusin ang matagal na niyang pagdurusa. Nanumpa si Vakir Van Baskerville na wawasakin niya mismo ang buong angkan ng Baskerville bilang paghihiganti sa lahat ng nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Noon pa man, kilala na ng marami na ang anak sa labas ni Hugo Le Baskerville ay may pambihirang talento at di kapanipaniwalang kakayahan. Sa edad na 8 pa lamang, tinawag na siyang isang henyo dahil sa kanyang natatanging galing, ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin siyang itinuring na pangkaraniwan at hindi mahalaga sa loob ng kanilang pamilya. Pagsapit ng 20 taong gulang, sinimulan ni Vakir ang mga tungkulin sa paniniktik at pag-aalis ng mga kaaway, subalit hindi ito nakapag-alis ng kanyang pakiramdam na siya ay mababa pa rin. Sa edad na 30, nang buksan niya ang tarangkahan ng ilalim ng lupa, isang pagsalakay ng mga demonyo ang naganap, isang labanan na siya mismo ang nakipaglaban. Winawasak ang daan-daang nilalang hanggang sa marating ang katapusan ng digmaan. Ngunit pagsapit ng 40 taong gulang, bilang gantimpala sa kanyang katapatan bilang aso ng pangangaso, ang natanggap niya ay hindi karangalan kundi isang peking akusasyon at hatol ng kamatayan sa pamamagitan ng guillotina. Sa kanyang muling pagmulat ng mata, napagtanto ni Vakir na bumalik siya sa kuna sa silid ng mga sanggol na nangangahulugang matagumpay niyang nalampasan ang pagsubok sa ilog Herrera. Habang gumugulong paharap, natanto niyang ang bagong simula niya sa buhay na ito ay mas mainam kaysa sa kanyang naunang buhay, isang kalamangan na hindi niya nagkaroon noon. Bigla na lamang, isang kakaibang babae ang pumasok sa silid, may dalang isang magandang kahon sa kanyang mga kamay. Nagtanong ang yaya kung para saan ang dala ni Ginang, ngunit sa halip na sumagot, iniwan lamang ng babae ang kahon at lumabas ng silid. Napaisip si Vakir na hindi kailanman binibigyan ng regalo ang mga anak sa labas, kaya agad siyang nakaramdam ng masamang kutob. Nang maiwan siyang mag-isa kasama ang kahon, nakita niyang may isang duguang mamba na gumagapang palabas, isang makamandag na ahas na diretsong papunta sa kanya, handang umatake. Habang tinititigan ang mga ahas, naalala ni Vakir na ilang kababaihan lamang sa pamilyang Baskerville ang may karapatan tawagin bilang ginang, kaya napagtanto niyang ito ay isang pagtatangkang patayin siya. Dahil batid niyang maaaring mapahamak ang ibang mga bata sa kuna, napagdesisyonan niyang harapin ang mga ahas upang pigilan ang anumang trahedya sa silid na iyon. Si Vakir ang unang umatake, mabilis na sinunggaban ang 2 ahas sa ulo at walang awa itong pinilipit upang hindi na makapanakit, sapagkat nanumpa siyang wawasakin ang sinumang haharang sa kanyang landas. Kinabukasan, dumating ang mga lingkod ng pamilyang Baskerville sa kuna ni Vakir at lubos silang nagulat nang matagpuan nilang mahimbing na natutulog ang bata sa ilalim ng mga niluray at patay ng mga ahas. Nang silipin nila ang bata sa kuna, nakita nilang napakapayapa ng kanyang tulog, hindi man lang nababahala sa mga bangkay ng makamandag na nilalang sa paligid niya, at sa isang iglap, mabilis na kumalat ang mga usap-usapan tungkol sa kanya. Sa parehong araw, ang lahat ng yaya na nakaduty sa gabi ay sumailalim sa matinding interogasyon, ngunit imposibleng matukoy kung paano napunta ang mga ahas sa kuna ng sanggol. Tanging si Vakir lamang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa nangyari noong gabing iyon, at hindi niya balak ibahagi ang impormasyong iyon kaninuman. Lumipas ang 8 taon mula nang mangyari ang insidente, at nakaupo si Vakir sa klase kasama ang ibang mga bata, tahimik na nakikinig sa guro na nagsimulang ipaliwanag ang tungkol sa mga maestro ng espada. Habang tinitingnan ang mga mag-aaral, ipinaliwanag ng guro ang iba't ibang antas ng mga espada,
sinasabing ang mga baguhan ay hindi pa marunong gumamit ng mana, habang ang mga eksperto ay kayang kontrolin ito. Dagdag pa ng guro, ang mga nagtapos sa akademya ay may kakayahang maglabas ng likidong aura mula sa kanilang mga espada, samantalang ang mga maestro ay kayang gawing solido ang mana. Samantala, ang mga tunay na maestro ay iyong may kakayahang baguhin at manipulahin ang mana ayon sa kanilang kagustuhan, dahilan kung bakit sila ang pinakamalalakas na mandirigma sa lahat. Sinabi rin ng guro na si Hugo Le Baskerville mismo ay isang maestro ng espada, na labis na ikinagulat ng mga mag-aaral dahil bihira lamang ang ganoong tao. Nang mapagtanto ni Vakir na taglay na ni Hugo ang pambihirang lakas na iyon, napagtanto niyang kailangan niyang agarang ibalik ang kanyang sariling kapangyarihan upang maging handa sa paparating nilang labanan. Biglang napansin ng guro na tila malalim ang iniisip ni Vakir, at muling nakumpirma na ang batang nakatanggap ng biyaya ng Ilog Esirira ay naiiba sa lahat. Habang tinitingnan siya, naisip ng guro na siguradong matutuwa si Hugo sa mabilis na pag-unlad ng kanyang anak kung malalaman niya ito, ngunit ang totoo, iniisip ni Vakir kung kailan niya tuluyang mapapatay ang kanyang ama. Sa parehong sandali, tatlong bata ang nakatingin kay Vakir ng may galit at halatang hindi maganda ang kanilang balak. Pagkatapos ng klase, dinala ng tatlong bata si Vakir sa imbakan at tinawag siyang dugo-dugo. Sinasabing alam nila ang tungkol sa kanyang pagiging anak sa labas at sinimulang hamakin siya. Ikinuwento rin nila na may balita raw na nanatili siya sa Ilog Esirira sa loob ng 7 minuto, at kahit sanggol pa lamang siya, nagawa niyang patayin ang makamandag na mga ahas sa kanyang kuna. Habang pinagmamasdan ang tatlong ito, naalala ni Vakir na sila rin ang nang-api sa kanyang nakaraang buhay matapos siyang mapagbintangan ng kasinungalingan. Ang magkakapatid na ito ay sina Highbrow, Midlebrow, at Lowbrow, kilala bilang Trident ni Hugo Le Baskerville, at bawat isa sa kanila ay 1 taon na mas matanda kaysa kay Vakir. Inakusahan nila si Vakir ng kasinungalingan, at dahil alam niyang hindi siya kailanman magkakaroon ng pagkakataong makipagkaibigan sa kanila, napagpasyahan niyang tapusin na sila. Biglang inilabas ng isa sa mga magkakapatid ang isang kutsilyo at idinikit ito sa mukha ni Vakir, sinasabing kung totoo ngang matibay ang kanyang katawan, tiyak na hindi siya masasaktan ng talim. Tinawag ni Highbrow si Lowbrow, na agad na nakaintindi sa utos at mabilis na hinawakan si Vakir, pinigilan ang kanyang paghinga at tinangkang pahirapan siya. Agad na sinuri ni Vakir ang antas ng kanilang kalupitan at napagtantong totoo nga ang mga bali-balita tungkol sa kanila, walang awa ang tatlong magkakapatid na ito. Matapos ang 3 minuto, nagsimula ng mabalisa ang magkakapatid. Hindi sila naniwala sa kakaibang alamat tungkol sa Ilog Esirira at kay Vakir, sigurado silang hindi tatagal ang bata. Ngunit makalipas ang 10 minuto, patuloy pa ring nananatili si Vakir, at dito na sila nagsimulang matakot. Si Lowbrow, na mahigpit pa ring nakahawak kay Vakir, ay tumangging maniwala sa alamat at hindi pa rin siya binitiwan, ngunit nanatili lamang si Vakir na nakatayo, hindi natinag. Nang mapagtanto nilang wala silang laban sa sitwasyong ito, sinigawan ng mga magkakapatid si Lowbrow na pakawalan na si Vakir dahil wala nang saysay ang ginagawa nila. Ngunit bago pa man makapalag si Lowbrow, may isang bagay na kakilakilabot na nangyari, at nang tignan niya ang kanyang kamay, napasigaw siya sa matinding takot. Sa sobrang sakit, napahawak siya sa kanyang kamay, at nang tanungin ng kanyang mga kapatid kung ano ang ginawa ni Vakir, agad nitong dinura ang daliri ni Lowbrow. Pinunasan ni Vakir ang dugong nasa kanyang labi, ngumiti ng may kasamaan, at ipinaalala sa kanila na sila ang naunang gumamit ng maruruming paraan laban sa kanya. Sa kabila ng lahat, sinubukan ng 2 pang magkapatid na magpakita ng tapang, sinasabing hindi sila natatakot kay Vakir. Ngunit si Lowbrow, na nawalan na ng isang daliri, ay hindi na sigurado kung hanggang saan ang tapang na kaya niyang ipakita. Ngunit hindi tinanggap ng magkapatid ang nangyari kay Lowbrow ng ganoon na lang, at sinabi nilang pupunta sila sa pari upang maibalik ang daliri nito. Ngunit agad silang pinigilan ni Vakir, sinasabing hindi sila makakaalis. Isa sa magkakapatid ang nagalit sa sinabi ni Vakir, at agad siyang inatake gamit ang kutsilyo, sinisikap siyang parusahan sa kanyang kawalang galang. Pasigaw niyang sinabi na mas matanda sila ng 1 taon kay Vakir, at pilit niyang ipinapakita ang kanyang kataas-taasang posisyon bago itinarak ang kutsilyo sa tiyan ng kalaban. Ngunit walang naging epekto ang atake, dahil ang kutsilyo ay napunit lamang ang damit ni Vakir, ngunit hindi nasugatan ang kanyang katawan, salamat sa epekto ng Ilog Esirira.
Agad niyang naitaboy ang kutsilyo mula sa kamay ng batang umaatake at binali ito, saka ipinaalala sa kanya na sa pamilya Baskerville, walang halaga ang edad, mas mahalaga ang lakas at talento. Sa galit na tingin ni Vakir, hindi niya binitiwan ang kamay ng kalaban at nag-alok ng kasayahan na tila nagpapahiwatig ng mas marahas na laban. Napasigaw sa takot ang kapatid, at nang tanungin niya kung totoo ba ang mga bali-balita tungkol kay Vakir, hindi siya sinagot nito. Sa halip, isang matinding suntok ang agad na tumama sa kanyang mukha, dahilan upang siya ay bumagsak sa sahig. Napatigil sa takot ang magkapatid nang makita nilang nakahandusay si Hybro, duguan at may nabaling ilong, hindi alam kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Ngunit isa sa kanila ang hindi napigilan ang galit at naghanda upang ipaghiganti ang kapatid, mariing nakatiklop ang kanyang mga kamao bilang paghahanda sa laban. Bago pa man makagalaw si Midlebro, isang matalim na sipa mula kay Vakir ang nagpabagsak sa kanya sa sahig, hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong lumaban. Sa puntong iyon, napagtanto ng magkapatid na hindi nagbibiro si Vakir, kaya napasigaw sila sa takot. Ngunit sinabi ng batang mandirigma na huwag silang mag-alala, dahil maaayos din sila matapos gamutin ang kanilang mga sugat. Pinulot ni Vakir ang isa sa mga kutsilyong nahulog sa sahig at sinabing hindi niya sila palalabasin ng silid anumang oras, at kung susubukan nilang lumaban, titiyakin niyang sila ay mananatiling baldado habang buhay. Habang hawak ang kutsilyo, bigla niyang binago ang kanyang plano. Sa halip na tapusin sila agad, ipinahayag niyang siya ay magiging awaing at papayagang makalabas ang isa sa kanila. Sa takot, nagtanong ang magkapatid kung sino sa kanila ang makakalaya, ngunit itinapon lamang ni Vakir ang kutsilyo sa harapan nila at sinabing nasa kanila na ang desisyon. Habang papalabas ng silid, lumingon si Vakir at sinabi, "Hindi ako maghihintay ng matagal. Magdesisyon na kayo kung sino ang nais niyong mabuhay." Nagkatinginan ang magkapatid, kinakabahan, at agad na nag-away sapagkat naniwala silang isa lamang sa kanila ang makakaligtas. Sa labas ng pintuan, tahimik na pinakinggan ni Vakir ang sigawan at alitan ng magkapatid, at napangiti siya sa sarili dahil nagawa niyang sirain ang dating matibay at hindi matinag na trident ng Baskerville. Makalipas ang ilang oras, si Barrymore ay nag-ulat kay Hugo tungkol sa mga minahan ng Ruby, kung saan naganap ang madugong alitan sa pagitan ng pamilyang Morgue at ng mga nag-aangkin ng lugar. Sinabi ni Hugo na malapit nang dumating ang mga taga-Morgue upang makipag-usap at nagtanong kung may iba pang balita. Agad na ibinalita ni Barrymore na si Vakir ay nagwagi ng unang gantimpala sa patimpalak sa kaligrapiya. Labis itong ikinatuwa ng pinuno ng pamilya, ikinagulat ang tagumpay ng kanyang anak at agad siyang nagtanong kung kailan magaganap ang praktikal na pagsusulit ng mga mag-aaral. Sagot ni Barrymore, 5 araw mula ngayon, kasalukuyang nasa isang misyon ang mga batang kabalyero bilang paghahanda para rito. Ngunit kapansin-pansin ang kaba sa mukha ng katiwala nang mag-ulat siya tungkol sa isang matinding laban na naganap sa loob ng palasyo sa pagitan ng mga inapo ni Hugo. Nagulat si Hugo at agad niyang tinanong, "May namatay ba?" Sa kabutihang palad, wala pong namatay, sagot ni Barrymore, ngunit si Hybro ay nawalan ng ilang ngipin, si Midlebro ay nabasag ang panga, at si Lobro naman ay nawalan ng hintuturo sa kaliwang kamay. Idinagdag pa ng katiwala, bagamat nabigyan na sila ng lunas, ang tatlong magkakapatid ay nagkaroon ng matinding psikolohikal na trauma. Napakunot noo si Hugo at muling nagtanong, paano ito nangyari sa kanila, gayong dati ay napakalapit nila sa isa't isa. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.